sa halos 98 campers na nag-register sa ating camp this year 2024. Masaya-masaya po kami makita kayo lahat na nandito ngayon sa ating kalagitnaan. So ngayon po, ay bakit po tayo sa ating session 1, which is about the Bible. So may mga tatalakayin po kami dito ngayon sa camp. Ito yung tinatawag ng iba na doctrinal mga teaching, pero gagawin po namin ito in a way na kung saan namin maintindihan nyo. And using the booklet na meron po kayo ngayong hawak is pwede nyo po siyang maging guide sa mga bagay po na pag-uusapan natin ngayon. At magsimula po tayo dito sa unang topic, which is the Bible. And I entitled this teaching, God's Perfect Word for Imperfect People. So, nandiyan ba dyan? So, mundong ito mga kapatid, masyadong maingay ang mundo, maingay sa opinion, maingay sa mga advice ng iba, at napakaraming mga information na maaari natin makita sa paligid. But as a believer of Christ, there is only one voice that never changes, and that is the voice of God through His Word, na dapat nating lubos na pinapakinggan. Minsan, kapag ang tao problemado, tayo kayo lumalapit kadalas. Kumare, best friend, isa ba sa mga bagay-bagay, una niyong lapitan muna ang salita ni Diyos? Kapag meron kayong mga pasanin, meron kayong mga iniisip, bilang mananampalataya, dapat siya ang una nating sundigan sa lahat ng bagay, ang salita ng Diyos. And this study is called bibliology. Terminology lang po yan na minsan ba sabihin nun, dahil na naman kami mga ibibigay ng word na may hirap na namang intindihin. Pero bibliology, this is about a doctrine of the Bible. Ilan ibig sabihin? Pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos at pag-aaral tungkol sa Biblia. It answers the question, what is the Bible? Where did it come from? Or why can we trust the Bible? I have a question sa inyo. Halos dalawang question ito. Sino sa inyo dito may Biblia sa bahay? One or more Bible sa bahay? Maraming Bible sa bahay. May mga nagtaas na iba. So iba wala, may Bible. Okay, so mga sa nagtaas, may nahiya nagtaas sa kamay. Kailan mo ulit nabuksan niya ang Bible na yan sa bahay? We're proud to be, marami po ang Bible gusto. Pero kailan mo yan yung binasa? Sabi mo, nasa cellphone ko yung Bible mo gusto rin. Talaga ba nasa cellphone yung Bible mo? Kahit nasa cellphone, binabasa mo ba yan? Bible mo yan? As a believer, this is our top priority palagi. Na palagi sa araw-araw na ginagawa ng Panginoon, dapat meron tayong salita ng Diyos sa buhay natin. Kasi hindi tayo lalago kung wala tayong salita. Sabihin ng iba, basta nananalangin naman palagi sa Panginoon. Hindi nga ako nag-church, pero hindi naman nawawala ang puso sa Panginoon. Pero we need the Word of God sa buhay natin. Para mag-grow tayo kung lalo, mas lalo natin kung intindihan kung sino nga ba ang Panginoon. Sabi ng isang lalaki, I don't need the Bible. I just follow my heart. Kung ano ka sa puso mo, yun mo. But Jeremiah 17:9 says, the heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? Yung mga puso natin madalas nagbabago. Puso natin nagbabago. But God's Word never changes. That's why yung mga Bible natin, lang siya optional. Para kung kailan mo lang gustong basahin, kung kailan ko lang siya gustong makuha, kung kailan ko lang siya gustong hawakan, ay gagawin ko. Bilang mananampalataya na this is
one of the purpose ng camp natin. Gusto namin matuto kayo na hindi lang kami mga pastor na laging may hawak ng Biblia. Dapat tayo din. Ito ay gampanin mo bilang mananampalataya na aralin ang salita ng Diyos. It is essential sa buhay natin. Hebrews 1:1 verse 2, sabi sa Tagalog, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos sa sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Kita natin ang ilang mga patungkol sa Biblia. Number 1 is the revelation of the Bible, where God speaks. Paano ba binunyag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin? Para lubos namin siyang makilala ang Biblia. Revelation means to uncover or to make it known. Meron pong dalawang klase na particular ng mga pag-aaral na ginagawa namin sa Biblia. Ito yung tinatawag na general at isa ay special. Madali lang siyang intindihin. Ano yung general? Pag narinig mo yung general revelation, nagpakilala ang Diyos kung sino siya through creation. Through creation. Itong napakagandang lugar natin ngayon. Kung titingnan mo, wala namang tao makakagawa ng lugar na ito. Maliban sa nag-iisang Diyos natin. At through this creation, sa katabi mo na lang, nakita mo yung Diyos. Nakita niyo ba yung Diyos? O iba? Sabi na Psalm 91 verse 1-2, the heaven declares the glory of God, and the firmament shows His handiwork. Day unto day utters speech, and night unto night reveals knowledge. And number 2, we have the special revelation. Nagpakilala ang Diyos, ang una sabi ng Hebrews 1:1 and 2, nagpakilala siya through His Son, Jesus Christ. Ngayon, hindi naman natin nakita si Jesus. Paano ngayon natin makikilala ng totoong meron Diyos? And that is through God's Word. Yung Biblia, hawak mo ngayon. Napakahalaga niyan sa atin. Second thing, the inspiration of the Bible. Naniniwala ka ba, kapatid, na ang Biblia ang hawak mo ngayon ay kinasinan ng Diyos? Meaning it is inspired by God. Kasi yung dami nagsasabi, gawa lang naman ng tao ng Diyos. Bakit sila naman nagsulatin? But as a believer of Christ, we believe that lahat ng nagsulat dyan, all of it is inspired by God. Handwritten ng tao, but they are inspired by the Holy Spirit kung bakit nagawa ang salita ng Diyos. 2 Timothy 3:16-17. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Ano ibig sabihin ng inspiration? God-breathed. Sa Tagalog, pinasihan, mula sa Diyos, galing sa Panginoon, ang Panginoon. Yung God supernaturally guided the writers, yung authors ng Bible. We have 40 authors sa Biblia. God supernaturally guided those authors so that what they wrote was exactly what God intended. Malayo sa pagkamali. Walang mali ang Biblia. Puro salita ng Diyos. Totoong salita ng Diyos. Idinimbag ng tao, pero galing mismo sa ating Panginoon. And God made it in a supernatural way. Isipin ng iba, paano ba yun? Gusto, sinunod nila, para ba yung ganyan? Parang ba, lumipikit, tapos bigla na sumusulat ng kamay. God made it in a supernatural way. Wala nakakita sa atin kung paano totally nasulat ng Biblia. Pero,
2 Peter 1:21. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. And sinasabi ko kanina, kahit na ang Biblia ay sinulat ng 4 na akda, may akda ito, over 1,500 years, God Himself is the author or ultimate author of the written Word of God na hawak natin ngayong hapon na ito. Isa ba dumating sa punto na habang ikaw ay nagbabasa, para bakit po yung Panginoon ay direktang nangungusap sa iyo sa pamamagitan ng Panginoon? Iba nangyayari sa atin na when we read the Bible, parang, alam mo, Lord, ako yung parang nakaka-relate ako sa bagay na nababasa ko at talagang nag-speak ka sa buhay ko. Kasi yun talaga ang purpose ng Panginoon sa atin. Gusto niyang maintindihan ng mga tao kung sino siya, ano ang kanyang layunin, kung bakit yan na-preserve ang Biblia. So I encourage everyone to read the Bible. Huwag lang natin upuan, huwag lang natin i-install ang app sa ating mga cellphone, huwag lang natin hayaan na may mga Bible tayo magaganda ang cover sa mga bahay natin. Read it. Basahin mo. Next. Ito yung tinatawag ng canon. Sabihin niyo, canon ng Biblia. Canon or canonism. Na kung saan dito natin malalaman na meron pong libro na sadyang tinanggap lang na magiging parte ng Biblia. Alam niyo ba, halos 80 na libro, 80 na libro ang sinala. Kung ito bang lahat ng ito ay pwede bang maging parte ng compilation ng Biblia na meron tayo? Sa kabilang side na ito, how many books are there in the Old Testament? Dito ba sa side na ito? Be proud, sasabihin natin, how many? 39. Sa kabilang side, how many books ang New Testament na tinatanggap at this current point? According to canonicity. Madali lang tandaan, ginamit ito sa amin sa Balbastor at naalala ko pa, tinuto ito sa amin. Para mas madali nyo maintindihan kung ilan ang Biblia. Sabi niyo, 39. Paano malaman ng New Testament? Times 3 times 9 is 27. So, 39, 27, it is 66 books in the Bible. Kami sa Bulacan, I'm proud na sabihin na marami subject sa Bulacan ay kabisado pang 66 books. At ang iba rin sa kanila, lalo yung mga kabataan, kilala rin nila yung authors. 66 books. So, I encourage you na parang gawin din natin na practice ito. Hindi lang naman basta na parang meron 66 books, we have 40 authors. Pero maganda rin na alam natin ang bagay nito. Canon, ano ibig sabihin ng canon? Ito yung parang ginagamit ng measuring rod. Parang pamantayan o ruler ba kung saan talagang malalaman, ito ba ay korte ng Biblia? Ito ba ay inspired? Ito ba ay authoritative by God sa bagay na ito? Isa sa pinaka-importanting bagay na dapat mong malaman, kapatid, sa pagtukoy ng bawat libro ng Biblia, ito yung katanungan ng ginawa ang canon na yan. Ang aklat bang ito ay nagtuturo ng parehong katotohanan na itinuro ni Jesus at ng mga apostol? Ang isa sa pinakasentro dapat ng isang libro sa Biblia, which is 66 nga ang katanggap at yung dalas ay itinuha, dapat ang isang libro ay nagtuturo ng kaligtasan ay matatanggap lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapag ang isang libro ay hindi nagtuturo ng kaligtasan ay matatanggap sa pananampalataya sa Panginoon, hindi siya tatanggapin bilang parte ng Biblia. Kasi di ba may mga books, alam kayo siguro, narinig nyo na yung Baruch,
Bel and the Dragon, first, second, and third Maccabees, yung mga ganyan tayo nakita, especially sa ibang Bible. Lahat sila ay sinala pero hindi sila nakaabot doon sa pamantayan na hinahanap. Kaya tinanggap lang ang 66 books. Na kung saan inuupo ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya in the book of Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Kung isang aklat ay nagtuturo na sa pamamagitan ng gawa, sabihin, mabait ako, nagbibigay ako sa church, hindi ako pumatay, hindi naman ako nagnakaw, napupunta ako sa langit, yan ay hindi sa crowd ang bagay. Sa lamang ang daan patungo sa langit at ito ay ang pananampalataya sa Panginoong Yesus na ating sinasamba ngayong mga ito. Maraming mga apocryphal and gnostic writings na hindi tinanggap dahil kaliwas ang kanilang turo sa kaligtasan. God protected the common. In Revelation 22:18 to 19, if anyone asks these things, God will add to him the plagues that are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life. Yung mismong Panginoon, sinelera niya yung anim na pagkanan na libro na ginagamit natin. At dapat, siyempre, wala sinuman ang magbabawas at magdadagdag ang magbagay ng kasulat. Minsan isipin natin, Pastor, yung Tagalog Bible ko ba? Is it inspired by God? Then, how about my English Standard Bible? How about my NIV Bible? Sabi ng iba, King James lang ang tinatanggap namin sa church. How about yung mga Tagalog, Bisaya, hindi ba yan? Lumaan lahat na yan sa mga translation, para mas lalong maintindihan. Pero lahat yan po ay dumandi sa masusing pag-aaral at pag-translate para siyempre hindi totally malinis yung bagay kung saan talaga kinuha yung original manuscript or yung original text. Pero ganda natin, lahat ng yan, inspired pa rin ang Panginoon. And God preserved it. Nag-preserve ng Panginoon ang salitang ito para magamit natin. Kaya yung Biblia, handaan natin, maaaring nawala ang lahat ng bagay pero salita ng Diyos ang ginamit natin. Next, the inerrancy and authority of the Bible. Psalm 19:7-9 says, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord is right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Inerrancy. Sabihin, anong terminology na to? Hindi mo alam kung saan pinitindin to. Inerrancy, walang mali. Naniniwala ka ba ng Biblia kung walang mali? Walang pagkakamali. Sabihin, gusto, may nakita ko mali. Baka na lang sa pagkaka-pray, kung marinig ka ng pagkakamali. Naalala ko dati may Bible ako, yung NLT Bible. May maling print parang nakita kami last time yung binabasa namin. So, pagka-print, pero hindi naman siya totally na sa printing na lang nangyari. Lahat ito, the Bible is without error in its original manuscript. God's word is completely true. And it is authoritative in Biblia. Because it is God's word. Meron po yung divine authority. Kaya nga, when Scripture speaks or when the Bible speaks, God speaks. May mga tao ganitong ginagawa. Kadalasan, isa, nagbabasa sila ng Biblia. Like example, as a believer, inutusan tayo sa salita ng Diyos
hindi ko alam kung may hangin sa inyo yung ganitong issue. Sabi ng Panginoon, magpapawad ka na. Magpatawad. Minsan, ang nangyayari, yung Bible ba ang dapat mag-adjust sa atin? O tayo ang dapat mag-adjust sa buhay natin sa Santo? Minsan, sabihin natin, I am a believer. I love you, Lord. Kakanta tayo ng iba, goodness of God. I love you, Lord. God is really good. Pero minsan, kapag may mga pinapagawa ng Diyos sa kanyang salita, minsan ginagawa natin, Bible na nag-adjust. Sabihin nyo, sakit ang ginawa sa akin, paano ako nagpapatawad? Pero yung sabi ng Panginoon, we need to forgive. We need to love our enemy. Sabi ng iba, Pastor, hindi ko kaya mahalin ng baway ko. Yung sabi ng Panginoon sa salita niya. Niniwala tayo, sabi niyo, walang error, ang Bible ay may authority, ang Bible ay nakakapagbago ng buhay. Pero minsan, nawawala ang kanyang kapangyarihan sa buhay natin kasi hindi tayo nakikinig, hindi rin tayo susunod. Kung sinasabi ko sa sarili mo na ang salita ng Diyos ay may authority sa buhay mo, kahit na yung mga bagay na hindi ka, parang hindi mo gustong sundin at gawin, you are a true believer of Christ, you need to follow the word. Sinabi ng Lord ngayon, patawad ka. 10 taon ka ng Kristiyano, 10 taon ka na hindi mo magpatawad. Napaka-imposible yung bagay. Gusto namin ngayong camp na ito, isipin lang natin yung Biblia yung talagang unang step para isang tao ay lumabasali ka ng Panginoon. And that is by simply reading it and follow it. Kasi isipin yung iba, yan naman kung magturo, hindi ko naiintindihan yung magturo, hindi ko naiintindihan yung mga terminology niya. Ano ang hindi natin siya? Kaya nandito yung mga pastor natin, you can ask sa amin, hindi nyo naiintindihan. Mamaya sigurado ako, sa dami ng mga nakikita dyan mga terminology, baka ilan lang natandaan. Pero pinakabottom line ng isang bagay na pinag-uusapan natin ay, naniniwala tayo na ang Biblia ay salita ng Diyos. At ito yung may authority na baguhin ang buhay po natin. Huwag natin kayaan ang Biblia mag-adjust. Tayo mag-adjust kung may mga bagay na pinapatanggal ng Panginoon sa atin, hindi ko adjust. Sumunod tayo sa salita ng Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos sa Psalm 119, 105, your word is a lamp to my feet and light unto my path. This is the sufficiency and power of the Bible. Ano the Bible says? Ano ka nasa says? Most things are okay. Iba nakabasa na. So, yeah. So, hindi na. Matitle lang pala nandito, hindi mo kasi nakikita. So, okay. Medyo matatapos na kasi tayo kasi isipin ko na maraming pa sila sa akin. Isang page na lang po ito. 30 minutes, pinagawasan ko ba? So, yung nandiyan, sisend ko na lang sa group. Para may notes kayo kasi. Pero maganda naman, tapos nakatingin kayo sa akin. Hindi kayo natutulog. Ipastrike ko yung sa akin. Huwag niyo mo siyang tulungan. Okay? So, Psalm 119:105, your word is a lamp unto my feet and light to my path. Hebrews 4:12. Alam niyo yung salita ito. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. The Bible gives us everything we need for life and godliness. Binigay sa atin ang mga bagay na kailangan natin sa buhay at ang mga bagay na binigay sa atin ng godliness. And also, the Bible has power. It convicts us. Yung mga salita ng Diyos, minsan ay kumukulot sa puso natin na kailangan mo mapaglabanan at kailangan mo pakinggan. That's the power to convict us una from sin. Yung mga ginagawa kang kalokohan sa buhay.
At minsan, ang salita ng Diyos ay parang umukurot yan sa atin. Na minsan sinasabi sa atin na humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Magpalinis tayo sa Panginoon. Huwag mong alipin yung simpleng conviction na yan sa atin. Kasi, parte yan. It has the power to cleanse us. Hindi sa atin, sa harapan ng Panginoon, especially sa ating mga kasalanan. The Bible has power to comfort us. Yung salita ng Diyos, ito yung kadalasan ibibigay comfort sa atin, especially personal. Why? Kasi may mga panahon na malungkot. Hindi naman siguro kayo nakakatanggap ng masaya lagi. Yung mga pumunta rito may problema. The Bible has the power to comfort us. Alam mo yung tipong minsan na hindi mo na alam ang gagawin? Go to the Bible. Open the Word, open the Bible, read the Word of God. Siya yung bibigay yung alin sa atin. Especially, di ba ginagamit natin ito kapag may mga wala na mahal natin sa buhay. The Bible has the power to comfort us. Dito. May pag-asa at sabi yan sa salita. The Bible has power as well to transform us. Romans 12 verse 2. Binabago tayo lagi, araw-araw, ng salita ng Diyos. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Baguhin natin ang ating iisip sa mundo ito. At naniniwala din ako na kahit anong tigas ng tao, the Bible has the power to change us. Kaya natin baguhin. Sabihin, Pastor, wala nang pagbabago yung buhay ko, hindi na ako tatanggap yung salamin. Bakit? Kasi hindi na ako kasalanan. Ano? Yung kapangyarihan ng salita niya, just para makahabang buhay ng tao. This is the final one. Application. James 1:20. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Hindi lang mahalaga, hindi lang basta ito yung dapat natin alam. Hindi mahalaga na totally alam mo lang ang Biblia. You need to live by it. Marami sa atin, kabisado ko na po ay maraming mga memory verse sa utak ko. Sa lahat ng memory verse na alam mo, ilan ang nagawa mo? Ilan ang nai-apply mo? Madami stock knowledge, kabisado ko. Ito yung mga verse na ito. Magaling siya, magaling. Pero ilan ang bagay na nagbago sa buhay mo using the word of God, the memory mo sa utak mo. Memory sa utak mo. Kailangan natin gawin ang mga bagay na yan para maintindihan natin at i-apply natin sa buhay natin. Read it daily. Joshua 1:8, the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night. Read it daily. Kung araw-araw ka nag-Facebook, nagising sa umaga, sana mo na yung word of God sa umaga. Meditate on it. Hindi mahalaga lang na basahin. Need to meditate. Memorize it. Psalm 119:11. Your word I have hidden in my heart that I may not sin against you. Obey it. Luke 11:28. Blessed are those who hear the word of God and keep it. Share it. Matthew 28:19-20. Mga kapatid, ito yung gusto kong matandaan. Ang Biblia ay hindi lang basta sabihin natin na nandiyan ang Diyos. Kailangan natin malaman ang Bible na lang, it is the voice of God na dapat ay lagi kong inaasam-asam sa araw-araw na yan ang salita ng Diyos na kayang bumago ng sitwasyon ng buhay ko, kayang bumago ng pagkatao ko, pag-uugali ko, at pananaw ko
Ginawa ang Biblia dahil gusto ng Diyos na ipaalam sa atin ang kanyang kalooban. Sabihin ng iba, paano ba malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay? Open mo yung Bible. Buksan mo yung Biblia. It is written. Nakalagay din yan sa Biblia ang kanyang pag-ibig sa atin at ang kanyang napakagandang plano sa atin. Read that Bible as God's personal message to you. Make a decision today. To read it daily, to believe it fully, and to obey it completely. Ito po yung salita ng Diyos natin ngayon. Doktor natin ang Diyos. May PowerPoint siya. Wala pala. Ngayon, gusto ko lang i-announce na itong booklet natin, sana ingatan nyo at sana inuwi nyo sa bahay at pagka may pagkakataon kayo, pwede nyo basa-basahin pa ulit-ulit. Itong booklet na to, nangyari ko dahil pinagtyagaan ko ng mga pastor at saka elders. Mga isang taon na ata natin ginawa ko, sila Pastor Norma, Pastor Jomer, Pastor Raymond, yung elders natin, si Brother Jeffrey, kasama namin Pastor Sunny. So, pinagtyagaan ko ito matapos para maipasa sa inyo. Ang layo natin dito, nasa simbahan tayo, at dahil tayo ay nasa Life Food Church, siyempre, unang tanong nyo, nandito ka sa simbahan Life Food Church, ano ba ang tinuturo nila? So, bali itong booklet na to, nandito, nasasakot nito yung mga aspeto ng mga tinuturo natin sa simbahan. Unang-una yung paniniwala natin, gaya ng diskarte ni Pastor Jomer na ang salita ng Diyos ay kompleto at walang mali. Pakinabang sa atin. Kaya ang saligan ng ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Kaya nagbigay din kami sa inyo ng ballpen para isulat nyo kung may tanong kayo, sulat nyo dyan. Kasi sasagutin yan doon sa mga simbahan nyo. Ang timing namin dito, oras na ibinigay namin para pagsalita sa inyo, 30 minutes lang. So pagkas ng 30 minutes, dapat tapos na kami. Kaya yung mga nandito question, gabay ng katanungan, hindi natin sasagutin ngayon yan. Pero sasagutin nyo yan doon sa inyong mga simbahan. Tuturuan kayong patuloy ng inyong mga pastor. May open kayo, sulat nyo yung tanong, maaaring hindi natin sagot kung tanong nyo yan, pero doon sa mga simbahan nyo, nandiyan yung mga pastor para sagutin yung ating mga tanong. Malinaw po ba? So dalawa yan, kompleto tayo. Kung may tanong, sulat. At siguradong matatalakay nyo yan sa inyong mga simbahan. Ang session ko po, tungkol dito sa theology. Yan, pag-aaral tungkol sa Diyos. Yun yung theology. Sabi nyo, bakit kinapag-aaral tayo tungkol sa Diyos? Ay, importante po. Kasi, hindi lalalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos kung hindi natin siya kilala. And I'm very sure in my heart, to know God is to love God. Talagang, pag nakilala natin ang gusto ang Diyos, mas mamamahal natin siya. Sabi nga ng Biblia, the greatest commandment, the greatest commandment is love the Lord your God with all of your heart, mind, soul, and strength. Hindi natin makakayang gawin ito unless makilala natin siya. Kaya nga, huwag din tulugan ang pag-aaral natin ngayon. Please. Inig tayo, matuto tayo, at isang araw makita natin na ang salita ng Diyos, ang pag-aaral sa ating tungkol sa Diyos, yung bago ng buhay natin. At dito rin, lalago ang ating pananampalataya. Pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, tungkol sa Diyos, pag-aaral tungkol sa Diyos, ang ating pananampalataya ay lalago. At ito'y magbibigay ng direksyon sa ating buhay.
Hindi tayo maliligaw. Hindi tayo madadaya, mauuto. Kasi kilala natin kung sino nating Diyos. At makikita din natin yung mundong ginagalawan natin nakabase sa pagiging soberano ng ating Diyos. Pag nakilala natin. Kaya napaka-importante pag-aaral na ito. Theology. Ang salitang theology, siyempre alam natin, nasa dalawang salita yan, yung theos, ibig sabihin, Diyos, at yung logos, ibig sabihin, pag-aaral ng salita. So, in other words, theology ay pag-aaral tungkol sa Diyos. Kung papansinin nyo, itong saligan ng pananampalataya natin, sinalin natin sa Tagalog. Para nang sa ganun, mas unawaan natin sa salita natin kung ano yung pag-aaral patungkol sa Diyos. Binibigyan ito ng pansin ang mga katanungan tungkol sa kalikasan ng Diyos, ang kanyang mga katangian, at kung paano siya ay kumikilos sa mundo at sa ating buhay. Ayan ang nandiyan dyan sa outline nyo. Ngayon, ano ba ang katotohanan tungkol sa Diyos? Pwede po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Dito, pinapakita sa atin, sabi gano'n ni Moises, pakinggan mo Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibig sabihin, ang Diyos ay isang Diyos na, hindi marami. May mga iba nagtuturo na ang daming Diyos. Pero ang totoong aral sa Diyos, isa lang ang Diyos. Makikita din natin yan sa 1 Corinto, Isaiah chapter 45, verse 5. Ako si Yahweh. Ano sabi? Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Diba? Palalakasan kita kahit hindi mo ako nakikilala. Ibig sabihin, malinaw ang pagpapahiwatig sa atin na isa lang ang Diyos. Ngayon, gusto kong paalala sa bawat isa ng pag-aaral natin sa Diyos. Itong dinidescribe ko ito na isa lang ang Diyos. At saka yung mga susunod na mga katangian ng Diyos na ito, ang tinatawag na incommunicable attributes. Ibig sabihin, tanging Diyos lang sa mga susunod na discussion ang may ganitong katangian. Meron tinatawag na moral attributes ng Diyos. Ito yung moral attributes ng Diyos, ito yung katangian na gusto niyang Diyos magkaroon din tayo. Halimbawa, God is love. Gusto ng Diyos tayo makita yung pag-ibig sa atin. God is merciful. Gusto ng Diyos tayo ay magkaroon ng awa, pabawang. God is faithful. Gusto ng Diyos makita ng bawat isa sa atin ay tapat. Yun yung mga moral attributes. Pero yung babangkitin ko ngayong katotohanan mula sa Diyos ay ang tinatawag dito yung kakanyang attributes ng Diyos. Tanging sa Diyos mo lang makikita to. Pag si Dexter, bigla nagkaroon ng ganitong attribute, matakot na kayo. Tumakbo na kayo. Take news yun. Kasi isang Diyos at isa lang ang Diyos na may ganitong katangian. Tama ba doon, Brother Dexter? Okay, halimbawa, sabi dito sa susunod, makapangyarihan sa halahan. Ang Diyos na to, makapangyarihan sa lahat. Walang pwedeng sasapaw ng kapangyarihan ng Diyos na to. Kaya nga, pag nakilala mo siya na Diyos na makapangyarihan sa lahat, kaya mong ibigay ang iyong buhay sa Kanya. Magtitiwala ka sa Kanya kapag kaya niya makangalagaan ang bawat isa sa atin. Sa Pahayag, verses 1, verse 8. Yan. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ang kasalukuyan, nakaraan at darating. So ito yung ating kapanatagan. Ang Diyos natin sa Biblia ay makapangyarihan sa lahat. Ang pangatlo, ang Diyos na ito'y walang hanggan sa kaalaman. Sa ibang salita, omniscience. Ibig sabihin, lahat ng bagay alam niya. Sa 1 John chapter 3 verse 20, sabi diyan,
Okay. So, sabi yun dun sa 1 John chapter 3 verse 20. Sabi din dun sa Lucas chapter 18 verse 27, ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Sa ibang salita, ang tawag dito, omnipotence. Sabi dun sa Lucas, sakali man tayo pusigit dito sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. So nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay. Mukhang ito yung nagkabaliktad. Omniscience, alam niya lahat ng bagay. Tama ang verse, Lucas 18:27. Ngayon yung makapangyarihan sa lahat, ang mukhang hindi ko na ilagay dyan yung verse. Tapos, ang Diyos din ang nasa lahat ng dako. Ibig sabihin, omnipresence. Sa awit, 139 verses 7 to 10, sabi dito ng mga awit, saan pupunta upang makatakas? Sa iyong bang spirito, ako ba'y makakaiwas kung ang langit ang pupuntahan ko? Tiyak na naroon ka sa daigdig ng mga patay. Hinulay man ako, ikay din ang kasama. Ako'y makalipad, umiwas ng pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako'y tulungan. So, omnipresence sa lahat ng lugar ay nandoon ang Diyos. Tapos, susunod na incommunicable attribute ng Diyos, hindi siya nagbabago. Sa Malakay 3:6, ang sabi diyan, ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipod sapagkat hindi ako nagbabago sa aking mga pangako. Ang Diyos pag nangako, siguradong matutupad. Alam niyo yung magaya ng pangako niya sa bayang Israel? Sabi ni Paul dun sa Romans, the gifts and the calling of God is without repentance. Ang daming pagkakataon ng Israel ay tumalikod sa Diyos. Pero hanggang ngayon, nandiyan dyan ang bayan ng Israel, hanggang ngayon darating ang panahon na sila ay mananampalataya din kay Kristo at sila din ay maliligtas. Hindi sila pababayaan ng Panginoon. Ganyan din ang sinabi ng Panginoon sa atin, I will never leave you nor forsake you. Ganyan ang Panginoon sa atin. Hindi nagbabago ng isip sa atin. I have loved you with an everlasting love, sabi ng Lord. At hindi nagbabago yun. At ang panghuli dito, sinasabi, walang pinagmulan. O sa ibang salita, ashiti. Sa Acts chapter 17, verse 25, hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa katauhan. Sa kanya galing ito, hindi nagmula ito kung kanino pa man. Kaya nga, dito sa pag-aaral natin, sinasabi na napaka-importante na bawat isa sa atin patuloy natin pag-aralan ng Diyos ang kanyang mga kakanyahan upang nang sa ganun matuto tayo sa ating buhay. Mapagtibay nito yung ating pananampalataya, mamahal natin ang Lord, lumalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya, tapos yung buhay natin magkaroon ng tamang direksyon sa magulong mundong ibabaw na ating ginagalawan. Ganun din ang pagbigay ng direksyon sa buhay natin, maintindihan natin yung mga bagay-bagay na nangyayari ngayon sa pag-unawa ng Diyos. Alam niyo, may mga tao na sobrang salbahe, sobrang sinasabi natin agad sa kasamaan, pero nakilala nila ang Lord, nagkaroon sila ng pagbabago. Kilala niyo yung author ng Amazing Grace, si John Newton. Ang trabaho niya dati, sa slave, ibenta siya ng mga alipin. Pero isang araw, binago siya ng Lord na kilala niya. Kilala niya kung gaano ang Diyos nagmamahal, kung gaano ang Diyos sa kanyang biyaya ay gustong lumaganap sa kanyang buhay, pagpalain siya. Ganun din ang mangyayari sa atin. Makilala natin ang Diyos,
pagkakilala sa Diyos, kaya nga importante yung pag-aaral tungkol sa Kanya, dito makapangyayari yung mga dakila, magagandang pagbabago sa ating buhay. Kayo, bigyan ko kayo ng pauna ng Diyos. Sa totoo lang, hindi natin makikilala eksakto. Kasi limitado tayo. Diba? Ako naniniwala, kahit kumalik na tayo sa langit, marami pang mga katangian ng Diyos na mga makakayon. Sabihin natin, ganyan pala ng Diyos. Kasi siya ay Diyos. Infinite siya, ang kanyang kagandahan, ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan, ang kakanyahan niya ay walang hanggan din. Kaya nga, kahit siguro nasa langit na tayo, patuloy tayo mamamanga sa Kanya. Ngayon, may isang problema ang tao. Sinasabi nila, kasi may isang pagpapakilala ng Diyos na marami sa mga maging Kristiyano hindi nauunawaan ng mabuti. Ano to? Kasi ang Diyos, meron siyang 3 persona. Isa lang ang Diyos, pero iniyag niya yung sarili niya sa pamamagitan ng 3 persona. Ibig sabihin, isang Diyos pero may 3 persona na isa lang ang kaisipan, isa lang ang kalooban, isa ang kapangyarihan magkakapantay at magkakasama ang Ama, ang Anak at ang Espiritu. Makikita natin diyan sa Matthew chapter 28. May 3 persona binabanggit dito. Isa lang ang Diyos, pero siya ay nasa 3 persona. Sabi dito, kaya humayo kayo, gawin ninyong kalagad ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. 3 persona ng Diyos na binabanggit dito magkakasama sa kapangyarihan, sa kaisipan, magkakapantay sila at kakapantay maski yung kanilang katauhan. Ang Ama, walang pinagmulan, si Jesus, walang hanggang buong na anak ng Diyos at ang Santong Espiritu ang katotohanan na nagmumula sa Ama. Mapapansin natin sa Romans chapter 11, verse 33. Yan. Sabi ganun dito, diba napakasagana ng kayamanan ng Diyos? Anong sabi? Di matarong ang kanyang karunungan at kaalaman. Hindi natin matatarong, maunawaan ng lubos ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino makapagpapaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino makakaunawa ang kanyang mga pamamaraan? Ito yung pagiging Diyos niya. Sobrang ganda niya, sobrang makapangyarihan niya, sobrang yung katangian niya na tayo sa ating kaisipan, hindi natin kaya matarap. Parang sabi nga ng isang Bible scholar parang kung pipilitan mong maunawaan yung kabuuan ng Diyos, maunawaan yung pagpapaliwanag niya tungkol sa isang Diyos na may 3 persona, parang nagsasalin ka ng tubig, pinagkakasya mo yung tubig ng dagat dun sa batya. Hindi pwede. Hindi kaya. Ganun ang katayuan nating tao. Kaya nga, dito sa persona ito ng Diyos, makikita mo pagkakaiba nila, pareho sila ng isipan, kalooban, kapangyarihan, magkakapantay sila, at magkakasama sila, pero ang pagkakaiba nila yung natatanging nilang mga tungkulin. Kaya dito sa susunod, paliwanag natin ang Diyos Ama. Ito yung Trinidad, ito yung Trinity. Ang Diyos Ama, sabi dito sa 1 Corinthians 8 verse 6, Subalit para sa atin, ang isa lamang ang Diyos, ang Ama. Lumikha ng lahat ng bagay at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya, nabubuhay tayo. Nasabi dito na yung Diyos Ama, ang unang persona ng Trinidad, ang nag-uutos at nag-aayos ng lahat ng bagay ayon sa Kanyang sariling layunin at biyaya.
Sabi din dito sa Efeso chapter 3 verse 9, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Ayan, nandiyan dyan, basahin niyo na lang. Kasi parang hindi ako abot ng 30 minutes, bilisan ko ng konti. So, nandiyan dyan na naman yan. Efeso chapter 3 verse 9. Sabi din dito, siya ang kapangyarihan sa paglikha at pagtubos. Basahin natin ito sa Awit 103. Si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan mula doon sa nalikhay maghahaling walang hanggan. Tapos sa susunod, sabi din sa ating booklet, bilang manilikha, siya ang ama ng lahat ng tao, subalit siya lamang ang spiritual na ama ng mga mananampalataya. Lahat ng tao, siya ang ama kasi siya ang lumikha. Pero sa mga born again, yung mga nagtiwala kay Kristo, siya yung spiritual na ama. Kaya sabi ganun din sa John chapter 1 verse 12, binigyan tayo ng kapangyarihan maging mga anak ng Diyos. So mga tinuring niya lang anak ng Diyos, yung mga nanampalataya kay Kristo, pero sa katunayan, lahat ng tao sa buong sanlibutan, siya yung ama sapagkat siya yung naglikha. Tapos, sa susunod dito, sabi nga nun, kanyang itinakda para sa kanyang sariling kaluwalhatian ng lahat ng bagay na nagaganap. Ephesians chapter 1 verse 12. Pagkatapos, sabi dito, patuloy niyang pinapangalagaan, pinakabayaan, pinamamahalaan ang lahat ng nilalang at pangyayari. Sa 1 Chronicles chapter 29 verse 11, ito yung na-discover ni David, na sa lahat ng bagay, ang Diyos ang nagmamanage. Tanda natin si David, ang daming pinagsama eksena ng buhay. Nalagay siya sa panganib, pero nakita niya doon na sa lahat ng yan, ang Diyos ang nasa likod ng lahat. Siya ang nakapangyayari. Hindi siya sumasang-ayon sa kasalanan. Ito, kailangan unawaan natin. Hindi goods ang Lord pag tayo nakakasala. Sabi sa Habakkuk chapter 1 verse 3, yan, nandiyan dyan. Sa John chapter 8 verse 47, 1 Peter chapter 1 verse 17, hindi nalulunod ang Diyos kapag tayo nakakasala. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para makapagsisi. Diba sa 1 John 1:9, if you confess your sins, your faults unto God, He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. Kaya binigyan niya tayo ng paraan para tayo may patuloy ng magkaroon ng maluwalhating pakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan sapagkat hindi siya sumasang-ayon sa kasalanan. Susunod, nililigtas niya tayo mula sa kasalanan at bawat lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, binibigyan niyang karapatan maging anak ng Diyos. Ito yung Diyos Ama. Ganito siya kabuti sa atin. At tayo ay nagpapasalamat sa Kanya sapagkat siya yung nag-author ng ating kaligtasan. Siya yung soberano sa ating kaligtasan. Hindi aksidente na nandito tayo ngayon sapagkat ang Diyos may special, may particular na interest sa buhay natin. May plano siya maganda sa bawat isa sa atin. Yan yung Diyos Ama natin. Ang magaganda ang ninanais sa ating buhay. So sabi natin ang Diyos iisa lang, pero nasa tatlong persona. Yung Diyos Ama na discuss natin kanina, yung kanyang mga ginagawang tungkulin. Ngayon naman, puntahan natin yung Diyos Anak. Sino to? Ang ating Panginoong Jesus. Sabi, ang Panginoong Jesus, ang ikalawang persona ng Trinidad, ay walang hanggang Diyos. Kasamang lumikha, nagtataglay ng lahat ng banal na katangian. Sa John chapter 1, sabi doon pasimulan ay naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Diba? Ito na naman. Patotoo na naman na yung ikalawang persona ng Trinity ay Diyos. Kaya nga marami kataka, wala naman yung Trinity sa Biblia. Pero bakit sinasabi nyo yung Orthodox Christian belief, naniniwala kayo sa tatlong persona ng Diyos, sapagkat malinaw yung pagpapahayag ng salita ng Diyos, iisa lang ng Diyos, pero nilatag niya ang kanyang sarili, pinakilala niya ang sarili niya
na meron 3 persona. Okay ba doon? Tapos, ang Panginoong Jesus din ang naglikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan, no? Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at wala anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya. Sa John chapter 1, verse 3, wala. Ayan, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, ni Jesus, at wala anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya. Talagang pagka nung batang Kristiyano ako, kung sinabing pag-aaral ng mga ganito theology, ang basehan lang naman natin yung salita ng Diyos. Kaya, bear with me, ha? Huwag niyo tulugan. Basta tuloy natin kasi isang araw, maunawaan natin ito na mas malalim at ma-in-love tayo sa Lord lalo mas ayos at gaganda yung ating buhay. So, pangatlo sinasabi, si Jesus ang una sa lahat at ang buong sinuko ay nananatiling nasa ayusan sa pamamagitan niya. Colossus chapter 1 verse 17. Ayan. Siya ang una sa lahat, si Jesus, at ang buong sansinuko ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. So makita natin dito yung kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Nananatili pala ang lahat ng ilikha sa pamamagitan ni Jesus. Sa susunod na pagpapahayag tungkol sa Panginoong Jesus, dito nilinaw na ang Diyos na ito ay nagkatawang tao. Diba, maraming pagkatalo o bakit si Jesus, tao lang ba siya o Diyos din siya? Pero malinaw ang pagpapahayag at salita ng Diyos na itong Diyos na ito nagkatawang tao. Ang Panginoong Jesus, bagamat likas at tunay na Diyos, ay hindi nagpilit na natiling kapantay ng Diyos, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Pinanganak siya tulad ng mga karaniwang tao, ngunit hindi nagkasala sa Philippians chapter 2, verses 5 to 8. Sabi ganun yan, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad kay Kristo Jesus, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitan na natiling kapantay ng Diyos. Kahit minsan niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya, naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dito pinapakita sa atin na si Jesus ay Diyos, ngunit nagkatawang tao siya. Alam naman natin kung anong misyon ng Panginoon, bakit nagkatawang tao siya. Sapagkat ang lahat ng tao sa buong mundo nagkasala at kailangan nila ng tagapagligtas. Walang sino man ang makapagliligtas sa tao maliban may magsakripisyo o pugalit ng parusa para sa kanila. Kaya doon sa krus ng Kalbaryo, nabayubay ang Panginoong Jesus doon, hindi niya pinagbayaran ang kanyang kasalanan. Wala naman siya kasalanan. Ang pinagbayaran ng Panginoon doon, sa krus ng Kalbaryo, yung kasalanan ko na marami at kasalanan niyo, mas marami. Mas marami kasi kayo. Diba? Lahat ng kasalanan natin pinagbayaran ng Panginoon. Kaya yun yung purpose kung bakit sabi ka, nagpakumbaba ka ang Panginoon. Para mamatay sa kasalanan mo, kasalanan ko, upang tayo ay magkaroon ng pagkakataon ng pananibalik ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos naman. At ngayon nga, dahil nananampalataya tayo kay Kristo, hindi tayo tinuring ng Diyos naman na iba. Sabi ng Biblia, yung binasa natin sa John 1:12, binigyan tayo ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. Kaya sabi dito sa susunod, number 5, ang Panginoong Jesucristo ay pinaglihim ng banal na Espiritu na sa sinapupunan ng Birhen si Maria, Lucas 1:35 yan. At sa gayon, isinilang ng isang babae upang ang pagiging Diyos
kasama sa isang katauhan ng walang kalituhan. Siya ay tunay na Diyos at tunay na tao, ngunit iisang Kristo na naging tagapamagitan ng Diyos at tao. Kaya ang Panginoong Yesus, virgin birth, pinanganak siya malinaw sa Biblia, di ba? Holy Spirit ang naglimlim sa kanya at siya ay sa pamamagitan ni Virgin Maria. Kaya ang kalikasan ng Panginoon nung nandito siya sa lupa, inubad niya ang pagiging Diyos, pero Diyos niya, totoong Diyos at tao din sapagkat siya ay pinanganak sa pamamagitan ni Maria. Okay ba doon? O, tinanan. Susunod dito, Espiritu Santo, pagkatapos ng promise. The end. Pati na. Tapos, susunod sabi gano'n, sa kanyang kapanganakan, taglay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang likas na pagka-Diyos, mga katangian, at mga karapatan. Yan, ang dami dyan. Kaya maintindihan natin, bakit kailangan ng Panginoong Jesus ng katawang tao? Pumunta sa lupa, kasi ang mission niya ay iligtas tayo sa ating kasalanan. Hanggang bandang ulit, shortcut ko to, yung sa 14 dyan, sabi nga, sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus, napatunayan ang pagka-Diyos ni Jesus at tinanggap ng Diyos ang pagtubos ni Kristo sa krus. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay garantiya din ang muling pagkabuhay ng lahat ng mananampalataya. Sinorkat na natin, sabi din sa verse 14, kaya nga yung sa buhay ng Panginoon, namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo, pero pagkatapos ng 3 araw siya ay nabuhay na muli. Importante ito, kasama sa paniniwala natin ng Panginoon Jesus, hindi lang siya hinimatay doon sa krus ng Kalbaryo, totoong namatay siya, at pagkatapos ng 3 araw siya ay nabuhay na muli. Kasi pinatunayan niya na totoo siya ay may kapangyarihan sa kamatayan at ang kanyang sakripisyo dun sa krus ng Kalbaryo ay tinanggap ng Diyos Ama upang bawat isa sa atin magkaroon ng garantiya din ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at sa dakong muli pag nag-the end yung buhay natin dito sa lupa, meron tayo buhay. Amen ba doon? Yan yung Panginoong Jesus, yung ikalawang persona ng Trinidad. Isa lang ang Diyos, pero nasa 3 persona, dahil iba-iba yung tungkulin nila. Ang Panginoong Jesus ay para sa kaligtasan natin. At alam niyo, sabi ng Panginoong Jesus, mas mabuti. Sabi niya din sa kanyang mga alagad sa John chapter 14, na ako'y bumalik sa langit sapagkat pagbalik ko doon, papadala ko sa inyo ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, makakapantay sila. Ito yung pangatlong persona ng iisang Diyos. Sabi doon, ang banal na Espiritu, ang 3 persona ng Trinidad, ay walang hanggang Diyos, kasamang lumikha at walang hanggang kasama ng anak at ng ama. Makita natin sa Genesis, nandun yung Holy Spirit yung creation, kasama siya doon. Sa Mateo chapter 28 verse 19, kaya nga dito, makita natin din sa benediction, sinasabi, kaya tumayo kayo, gawin yung alagad. O ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magkakapantay sa benediction. Ang banal na Espiritu ay hindi lamang isang pwersa o kapangyarihan, kundi may iisang natatanging kaisipan. Nasa 1 Corinthians chapter 2, verse 10. Otherwise, ayan. Ngunit ito yung nahayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Siya lang ang nakakaunawa ng kumpleto at buo ng katangian ng tunay na Diyos sapagkat siya ay Diyos din. Nasa ganun kamalayan din siya. Ang banal na Espiritu nagkukundik sa atin ang kasalanan para tayo ay manampalataya
Kristo. Ang banal na Espiritu ang nagbababala sa atin tungkol sa kasalanan, sa katwiran, sa paghatol. Mula nang na-born again ka, naging mas sensitibo ko ngayon sa kasalanan, di ba? Diba? Kung na-born again, kung hindi ka born again, dahil ginagawa kasalanan mo, wala kang konsensya na nagsasabi sa'yo, hindi, ginagawa mo. Diba? Okay lang sa'yo, minsan mayaman ako na. Sabi yung 3 asawa ko, tuwa ka pa. Pero may sabi yung 3 asawa ko, kahiya-hiya ka. Diba? Ano ganyan? Minsan chismis na may diba? Pangit tingnan. Ikaw din mismo, dati-dati naman nag-aaral ka, nakakodi ko ka, okay lang. Pero ngayon, hindi mo na kayang gawin. Kasi may banal na Espiritu ka eh. Yan ang patutuhanan, patunay na mula kung ikaw ay kumilala kay Kristo, ang banal na Espiritu ang nananahan sa'yo. Nagagabay sa'yo, pumapaglubay sa'yo. Nagpapakita sa'yo ng kalooban ng Diyos, na dapat na gagawin. At ang banal na Espiritu din na nagbabago ng buhay mo. Kaya nga, sa iyong pakikipagdiig sa Kanya, nagkakaroon ka ng bunga ng banal na Espiritu. Ang bunga ng banal na Espiritu ito yung moral attributes ng God. Ito yung mga kakanyahan ng Diyos na gusto niyang ang tao meron din. Ano yung bunga ng Espiritu? Pag-ibig. Love, joy, peace, long-suffering, pati long-suffering kayang matagalan ng problema. Bunga ng Espiritu yan. Long-suffering, gentleness, goodness, faith, diba? Meekness, temperance. Yan yung mga bunga ng banal na Espiritu sa atin eh. Sa matagal-tagal, nakita niyo si Pastor Norman, ang daming bunga ng banal na Espiritu. Si Pastor Joel, bunga din ng banal na Espiritu. Kung makikita niyo, miski tayo din, ang banal na Espiritu na kumikilos sa buhay natin, nagbabago sa atin. At siya yung nagpapakita sa atin ng kasalanan. At maraming mga bagay na katumaan na galing mismo sa karunungan ng Diyos. Kaya sinashortcut ko na ito dahil alam kong pagod na kayo. Pero gusto kong ipagpakita sa inyo na isa lang ang Diyos natin. Tapos kung sa larangan ng pagdiligtas sa atin, magkakaiba yung tungkulin nila. Pero lahat sila, pumuputos na sana ikaw, Brother Dexter, ikaw, Brother Dave, minala ka kay Jesus, anong palatala ka sa Kanya. Magsisi ka sa kasalanan at mabago sa iyo. At pagkat mahal ka ng Diyos at ninanais ng Diyos, ikaw ay patawarin sa lahat ng iyong sala at sa dakong muling nakasama ka sa buhay ng walang hanggan. Amen po ba? Kaya kung may tanong kayo, ba't masyadong mabilis, tanong niyo kay Pastor Sally pagkakaitag na ng bukas. Tanong niyo kay Pastor Joel pagkakaitag na bukas. Pagkakaita kay Pastor Roland. Pagkatas malinis kay Pastor Roland. Ako wag niyo na Pastor Roland. Tapos na ako. Okay, tayo na. Pasalamat tayo sa Panginoon. Nakitang Diyos, napakabuti mo po. Pinupunin po namin kayo. Sinasakla po namin kayo. Lord, our heart's desire is that we may know you more. Kaya nga po, Panginoon, maging sa family camp namin, patuloy kang mag-usap sa bawat isa sa amin. Itali mo sa aming mga isip, sa aming puso, sa aming buong pagkatao, na dakila na yung pag-ibig sa amin. Ang layon mo sa aming buhay ay para pagpalain kami. Bigyan kami ng isang buhay at buhay na ganap. At nawa, Panginoon, pagkalooban mo kami ng pagkakataon sa camp na ito na makilala ka pa namin ng mga isa. Ito po ang panalangin namin sa